Inaasahang pagtitibay ngayon sa plenaryo ang Sin Tax Reform Bill. Ito ay matapos na aprobahan kahapon ng Bicameral Conference Committee ang bill na nagpapataw ng mas mataas na buwis sa alak at sigarilyo. Nagkasundo ang Kamara at Senado na ang 80% kikitain mula sa Sin Tax sa universal health care at iba pang proyektong pangkalusugan. Ang natitirang 20% naman ay mapupunta sa medical assistance para sa mga bayan at legislative districts. Tuloy din ng 4% ang pagtataas ng buwis kada taon. Dahil dito, madaragdagan ng 12 hanggang 25 pesos ang presyo ng sigarilyo sa unang taon at 20 pesos naman sa alak. Narito si Bianca para sa karagdagang ulat. Bianca? Napirmahan na nga ng Bicameral Conference Committee ang Sin Tax Reform Measure na lilikom ng 33.96 billion pesos sa unang taon ng implementasyon nito. Sa kabuuang 33.96 billion, 23.4 billion pesos ang magmumula sa buwis sa sigarilyo habang 10.56 billion pesos naman ang makukolekta sa alkohol. Mabebenepisyohan nito ang karagdagang mahigit 5 milyong pamilyang Pilipino na maaaring mag-enroll sa PhilHealth. Bukod pa dito ang inaasahang kabawasan sa mga namamatay dahil sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ayon kay Senador Franklin Drilon, acting Senate Ways and Means Committee, satisfied siya sa naging resulta ng BICAM dahil natugunan nila ang concerns ng iba't ibang sektor. Samantala, 7 sa 9 na BICAM members ng Kongreso ang pumirma sa Sin Tax Report, habang 4 naman sa 6 na senador ang lumagda. Ito ay sina Congressman Neftali Gonzales, Henedina Abad, Jocelyn Lim Caichong, Eric Simpson, Luis Villafuerte at Arnulfo Fuentebella, at sina Senators Franklin Drilon, Serge Osmeña, Panfilo Lacson at Pia Cayetano. Nakatakda naman na tipikahan nito mamaya sa plenaryo upang maisumite na at malagdaan ng Pangulo ngayong linggo. At yan muna ang pinakahuling balita dito sa Senado. Ako si Bianca Piedad, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.